Yo, what's good, guys? Today is day 35. So, actually, tingnan natin. So, in total, kumita na tayo ng 2.6k dollars. So, kahapon, wait lang. Kumita tayo ng, wait lang. Yesterday, kumita tayo ng $500. Oo, kita. But like yan, $500 and which is good. So yeah, okay, update lang. Day 35, galing ako sa girlfriend ko. So, doon ako natulog na isang araw. Kaya hindi ako nakapag-update ng day 34 kasi hindi ko pa na-edit siya actually. Upload ko pa lang pag-uwi ko ngayon. But, yeah, so samahan niyo ako guys papauwi. Iisip ako ng kung anong topic kung anong pwedeng i-topic pa uwi. So, sayang naman no? Nagra-ride na lang rin. And then, might as well talk a little bit about business or something. So, yeah. Actually, yan. Taga-Taytay nga pala ang aking jowa, aking girlfriend. And, medyo bibilis. Ewan ko, hindi ko alam kung bibilis ako ba ngayon or what. Pero alalay lang tayo kasi may dami kong dala, like 3 phones in total, 1 laptop and shit like that. So medyo ingat lang tayo kasi nakakatakot na ngayong gabi, so baka ma-hold up tayo sa, hopefully hindi. Oh my god, so nasamahan niyo ako guys and biyahe tayo pa Cavite. So update ko kayo if saan na ako, pero kaya na magsasalita muna ako about dito sa business na ginagawa ko. Like, kung sino man yung interested na malaman or kung sino man yung curious kung ano ginagawa ko. Actually, na-explain ko na to sa ibang video, but I'm explain it again. At ilang beses ko tayo explain, no one's gonna watch this shit, bro. So, yeah. I do organic drop shipping. So, basically, it's an e-commerce. So, ang ginagawa ko, instead of paying ads, which is, yun yung ginagawa ko dati, ang ginagawa ko ngayon is organic, more on contents that converts to sales, So, ganun na yung ginagawa ko. At more on organic na, like gagawa ko ng video and then popost ko sa mga platforms and then gagawa ko ng website sa Shopify and then yun, dun sila bibili sa magdadrive ng traffic yung mga videos ko dun sa website. Then yun yung basically yung magiging marketing ko, which is yung mga organic videos. So, yeah. So, yun lang yung pinakamadaling explanation about doon sa ginagawa ko. But like, damn, these people are fucking, like, yeah. So, basically, yun yung I would say, simple explanation kung ano yung ginagawa ko. Oh my god, 2 bar na lang pala. I don't know if this is going to, I don't know if this is enough para makauwi sa amin, but I don't care. I'm just gonna fucking fill up the gas anyway. So yeah, yun. Medyo nawawala ako sa train of thoughts ka, but yun yung pinakamadaling explanation. Gagawa ng video, gagawa ng website. Once it goes viral, actually hindi muna ako gagawa ng website, hintayin ko muna mag semi-viral, like for example 100k views, so doon ako gagawa ng website. And then actually hindi ko target market ng Pilipinas, target market ko is yung mga third world countries like US, Canada, Germany, stuff like that. And yung mga ganong bansa, like yung mga purchasing power. And yun, basically yun lang yung ginagawa ko. So
I would say malaking factor yung nakatulong sa akin is yung pag-edit as an editor or agency owner. Bro, this guy is fucking retarded, bro. So, yun yung pinakamadaling explanation. I make videos. I'm waiting for it to go viral. And then I make website. And then mag-drive ng traffic dun sa website. And then people will buy, you know. So, usually, like, taga US, or Germany, Canada, or Romania, or kahit anong mga countries na may purchasing power. So, yun yung sinasabi ko na hindi ka lang gagawa ng video, but you have to be a good marketer to like make some good videos, and videos na magko-convert sa para may bumiling mga tao sa'yo, no? So, doon papasok yung marketing skills mo. If matagal ka na sa marketing, I would say na sobrang basic na lang to sa'yo. Combination ng pag video editor ka, sobrang dali na lang, as in like fucking bro, I didn't even, oh what the fuck is this, I didn't have the product with me. Just gonna steal some videos or copy some videos and then edit and as my own, you know. Parang ina-edit ko sila as para maging sa akin, you know. I'm make it more engaging, and yung tipong pag napanood nila yung videos, damn, I need that, kailangan ko bilhin yung ano na yan, kasi the target ko doon is more like yung mga impulse buyer, like you're a stupid ass bitch, what the fuck is your problem, gang? Pag ganyan ka, mga hayop ka, stupid as fuck. So, yun, saan nga ba tayo? Hopefully, sana hindi umulan, no? Kasi may dala akong laptop. And, yeah, sana hindi umulan. Oh my God, kinakabahan ako. Though may dala naman tayong fucking kapote. But still. Sana hindi umulan kasi it's gonna make our fucking Jesus Christ, this guy is on fucking, oh my God, tayo lang. So hindi tayo magbibitin the red light, just gonna wait for it to like pass through, and yeah. Yo, and so stop ko muna yung video kasi nasa traffic light. So yeah, for those who guys don't know, I'm doing a challenge, you know, like I'm challenge myself to like earn 1 million pesos in like 365 days. So we're at 34th day na natin, 35 ngayon, something like that. So, meron pa tayong 300 plus days to like makomplete natin yung challenge na yun. So, actually ngayon, nasaan na tayo? 2K plus. But 2K plus, pero I would say 75% nun is yung margin. 60 to 70% yung margin nun. So, compute nyo na lang kasi may cost of goods pa tayo. Pinapaikot ko lang yung pera. So, yeah. This is fucking God. My God, bro. Ew. What the fuck? So, yun. Pinapaikot ko lang yung Jesus Christ. Diyan ako nabiktima nung nakaraan. Sobrang lalim pala niyang shit na yan. You know, grabe yan. Biktima ako dyan, buti hindi na bengkong yung mugs ko.
Anyway, moving on. Nasa ano na tayo? Update lang, nasa 3, I mean, fucking 100, ilan na ba? To 140k? So, I would say yung 75% nun is yung, yun na yung tubo natin. Pinaka-profit na, no? So, yeah, so, papaikutin na natin yon until kumita tayo ng 1 million. So, which is actually hindi to yung katulad ng mga napapanood nyo sa Facebook na may na-build ng audience and then may kakain sa business nila. Like, kilala na sila, of course. Tutulungan na sila nun and shit like that, no? I would say wala nang wala nang trillion, no, na ganun. Opinion ko lang naman to. Like, no, it's a business at the end of the day, pero but like hindi na challenge yun eh. It's like andyan na yan, may audience ka na nandyan. What if wala kang audience? Let's see, are you gonna able to fucking sell your shit? Nah bro, I think so. I highly doubt it na fucking magkakabenta ka or ma-achieve mo yung 1 million in a span of like months if ever wala kang audience. No, I highly doubt it. Of course, attainable yun na makukuha mo yung 1 million na yun. I would say kung wala kang audience, I would say 1 or 2 years. But like if wala, hindi mo makuha yan. Pero kung may audience ka na build, bro, the shit is a fucking cheat code, bro. Having an audience is a cheat code. People are ready to fucking buy your shit, bro. Kahit ano pa man yung binibenta mo, like food or some shit. So may audience ka na, no? And then mag-act ka na as fucking para may fucking you're some dude who's like fucking really super successful. Like kaya mong gawin yung mga bagay na hawakan mo lang and then kikita agad na, bro. It takes fucking skills. Although may fucking ano ka na, mga tauhan and shit like that, but bro, I'm on my own, bro. I am the customer service. I am the fucking owner. I am the, hindi ko naman sinasabi to brag, but I'm doing this for fucking years. I'm fucking nag-fail na ako ng multiple times and I didn't learn shit, bro. I mean I learned shit, but hindi ako natuto na like natuto ka na dyan, ano ba't nag-fail ka pa niyan? You know what I'm saying? Like, that makes sense? Mga ganon. So, natuto ka na. I mean, ano ka na nag-fail ka na and then di ka pa rin ba natuto dun? I mean, natuto ako, but like I'm a person who fucking I'm a risk taker, no? Risk taker akong tao, like kunyari, nag-work man to and then lipat ako sa strategy, try ko mo. Habang yung strategy na nag-work, tatry ko rin yung isang strategy if mag-work ba. So fucking, as you guys can see, I went broke again and then fucking made like almost fucking 2k in profit, you know. So which is fucking crazy for me to like isipin mo na, actually first time ko na like yung mga sales ko na is organic and shit like that. Masanay ako sa page, but this is crazy. Like nabibenta ko ng 2 times yung markup dahil hindi ako hindi na okay yung margin, like, you know, na hindi yung budget ko is hindi na pupunta sa ad spend, you know, more on organic, you know. And then yung hopefully yung store natin kumita man lang kahit 5k, no, and then I'll move on into other products and then yun lang, learning and shit like that. So moving on, learn. Yun lang talaga yung pinaka goal natin is to learn, because money will follow along, no, pagka natuto ka na.
sa skills. May skill ka na. Look at this guy. Kakarera. Mga jamas, bro. Bro, what are you doing, bro? Get a fucking life. Get a fucking life. I mean, seriously. Get a fucking life. So, yun. Moving on. No. Then, araw-araw lang natin ginagawa yun. Like, fucking grind. Post some videos. No? Like, araw-araw lang. Walang mintis. Ngayon, umuwi ako kasi dun sa bahay ng girlfriend ko. Sobrang hina ng wifi. So, I decided to go home. Di pa sana uwi. Bukas pa sana. But like, I decided to go home na. Kasi, oh, fuck, man. Ang bagal ng internet dito. I can't focus. No? Hindi ako makapag-focus kasi ang bagal ng internet. Kasi pagka naghihintay ako, naboboard ako. Like, nadidistract ako lalo. So, yun yung problema sa akin. So, I decided na ngayon, umuwi na lang. And hopefully, mga alas 3 makauwi na tayo. And then, grind ng a little bit. Like, 4 a.m. And yeah, 4 a.m. grind a little bit. No, grind. Di ako makasa. Actually, yung grupo namin may ride ng bukas, but like hindi ako pala rides. No, I would rather fucking sit my ass in front of my desktop and drive my ass off, kumita ng pera. No, rather than fucking doing all those fucking dumb things na it's not gonna benefit me in the long run, you know. Although gusto ko mag-racetrack, but like, bro, that's a skill, bro. That's an actual skill. Like, racetrack ka and then you're gonna actually, bro, but edi mong pagmayabang yun, or hindi naman pagmayabang, kumbaga like you're pretty confident as a rider, you know. That's a fucking skill, bro. Like I said, kada man yung ginagawa mo, do it, bro. Do it. Like, double down on it. Do it. And yeah, kailangan tuloy-tuloy ka lang. Kasi kung ano yung nagpapasaya sa'yo and nagbe-benefit ka doon, bro, do it. Like I said, fucking do it, gang. Kasi yun. Kasi ano yun eh, kumbaga oh my god, parang umahamba na. Kasi nagbe-benefit ka dun eh. May skill ka na tututunan. Any skill, no? Pagdating sa pera, or sa skill, or like example, riding, or basketball, or any type of sport. Yun yung sport ko ngayon. Like yung fucking riding and shit, you know, yung racetrack and shit. And then I meet a lot of fantastic people na tinuturuan din ako mag-grow, which is fucking cool, man. No? So, yun mga concern din sa'yo, which is yun yung mga gusto kong makita, mga kaibigan ko, like, bro, ayun yung mga gusto ko. Like I said, ako yung tipo ng tao na nag-e-effort ako na yun nga, na tulungan yung mga kaibigan ko. Ako yung ganun tao, like, alam ng mga tao yan, ng mga nakakilala sa akin. Hindi naman sa nagyayabang ako, but like, I'm that kind of like person to like help other person na nakakailangan. Hindi man sa pera, but like, hindi man sa pera, pero yung fucking suporta, kung ano yung kaya ko mabigay, ibibigay ko. And then I'm gonna mag-e-effort ako na tulungan sila, you know. So which is yun ako, ganun akong tao. If syempre, pagka nakikita ko na this guy is genuine to be friends with me, so
yun, syempre gagawa ko rin ng effort, no? So, ganun akong tao. Like, hindi ako yung tipo na tao na madamot. Hindi ako madamot. As in, like, hindi. Eh, kaya if need ko magpautang, nagpapautang ako. Alam naman ko sa akin yan. Which is, may mga tao hindi, actually, may mga tao na years na hindi pa nagbabayad sa akin. But okay lang. Kung hindi mo naman bayaran yan, karma na yan sa'yo, you know? So, okay, moving on. So, we're going, focus tayo dun sa sinasabi ko. Sa skills and shit like that. So, yeah. Just find something na magbe-benefit ka pag sa skills, in terms of skills, and make money, you know, kumita ka, ganun. So, yeah, then tuloy-tuloy lang, though wala ka pang nakikitang results sa una, but that's fine, man. That's fine, that's fucking fine. Okay lang yan. Wala kang nakikitang results sa umpisa sa una, but okay lang yan, no? That's fucking fine, man. At least tuloy-tuloy ka, no? Hindi ka sumusuko. And bro, I'm gonna fucking turn left here. Actually, I hope sana ano ba, abot pa and shit. Oh my god, bro, dito na tayo dadaan. So, para chill lang tayo, hindi tayo magmamadali. Dito sa kabila masyadong, I don't know. Dito tayo. Yeah! Ayos na po, and nasakit ng tiyan ko. Grabe, uminom ng girlfriend ka ng kape. Actually, bumili kami ng kape sa fucking Dunkin' Donuts and shit. Parang natatay. Parang natatay. So, dito tayo dumaan kasi I feel like gusto ko dumaan dito. Why not, diba? So, sa likod, backdoor and shit. And, oh, damn. Fiesta pala dito. Wow, nice. Nice. I was thinking of filling up my gas. No? But, I don't know. Bukas na lang siguro. Or, pag malapit na lang. Cause, honestly, hindi ko pa naman kailangan. I feel like abot naman itong 2 bars na to, Yan, 2 bars and shit. Go! Fucking go, gang! Bagal. So, yun. Asan na ba tayo? Business. Yeah, just... Uy, may 7-Eleven na dito? What? That's crazy. Ang bilis, ha? I'm surprised na may 7-Eleven na doon. Ang bilis. Damn. Ang galing ng 7-Eleven. Parang tumutubo lang ng kabuti. Oh my god. Ito lang. And then yung mga sinasabi ko is like yung mga... And then, let's... magtakal naman tayo about sa mga friends, no? Like, yun na nga. Nag-uusapan na rin naman natin friends. Why not pag-usapan na lang natin? Like the whole na... touch din natin yung ganung topic. So, friends, right? Friends. So, yeah, bro. May mga umabot tayo sa point ng buhay natin na gusto natin mag-improve. Gusto natin mag-improve sa buhay natin. And may mga tao na kailangan natin iwan. You know, di man natin kailangan iwan is yung ma-outgrow natin sila. Yung mga bagay na magkakasama natin gawin, kasama natin gawin ay yung mga bagay na ginagawa natin kasama nila is hindi na natin ginagawa kasama sila. Like nag-iba na yung priorities and shit like that. No? So, may mga ganon and that's fine. Okay lang yun. As long as focus ka sa goal mo. No? So people will come and go, and then makakilala ka ng mga tao na mag-a-align sa goals mo, you know. And yun, I met a lot of people, no. And then
marami na akong nakilalang tao, marami na rin akong mga inekis na tao. As long as nalalaman ko yung true intentions nila. Yun. I just fucking live without saying anything. If I fucking know what their intentions are, yun, I'm just gonna fucking live, bro. I ain't gonna lie. Alis na lang ako. For example, one good example na nakilala ko sa restaurant. This guy, I thought this guy is just fucking genuine. Like, nakilala ko siya during practice ng race. We're both like newbies dun sa ano na yun. And then, nakausap ko siya. It was like, parang genuine siya. Like, I mean, first time siya, ganyan. Same kami ng situation, shit like that. And, wait lang, ano ba to? Yun, same kami ng, oh my god, my fucking dick. Same kami ng situation. And then this guy, nagtanong ko sa kanya ng mga pyesa kasi akala ko pro siya and shit like that. Or, no. Pero lately ko lang naman nalaman na hindi naman siya ganun fucking pro. Like, no, nagtanong ko sa kanya, like, ano ba yung mga pyesa, ganyan kasi nga, na-mention niya na nag-work siya sa isang fucking brand. No, it's like digital marketer kuno ng isang brand. No, I'm not gonna say the fucking brand, bro. This guy is fucking jam-ass, bro. Oh my god, I got a sale, bro. Oh my god, I got a sale. Look, bro. What? See? I got a sale, bro. I don't know if you guys fucking hear that, but I got a sale, bro. Crazy. I haven't. No, I hopefully, ano rin tayo, ilang dollars din tayo. 4K, 5K by the end of December or January. That's the target. So, saan ba tayo? Yeah. So, fucking this guy, yun nga, tagtanong ko sa kanya ng mga kung ano-anong shit. Mga shit-shitan, mga kung anong-anong ano. Wait lang, lubak eh. Nagtanong ko sa kanya na, ba't dito sa ganitong pyesa, for example, yung ano bang tinanong ko sa kanya? Sa shock ba? My god, no. I think ECU. Yeah, right, ECU. Sinabi ko sa kanya, tol, ano ka ba? Ay, ano bang goods na ECU? And then, sabi niya, ganito explain niya. Sabi niya, yun nga, na, so, parang na, alam mo yun, pagka, syempre ako sa sales ako, and then, alam ko na naamoy ko na yun kasi if someone is pitching me, I fucking know they're pitching, you know. So yun nga, nag-start siya mag-pitch ganito. O nga pala, nagre-resell ako ng ganito, ganyan, shit like that. Ako naman, so, sige tol, kahit inisip ko, okay lang, sige. This guy seems like a fucking genuine guy, kaya kahit tubukan niya man ng ganyan. Okay lang, so, yeah. Yun, kaya yun, sabi niya sa akin ganito, hindi lang yun, bumili rin ako sa kanya ng ano bang binili ko. Basta iba pang mga pyesa yun. Binili ko sa kanya, and then yung binayaran ko, ganun yan, sa racetrack, binayaran ko na siya, ganun, pre-order, kasi ganun, sabi ko, kung tutuusin, kaya kong bumili na lang sa iba eh. But like, gusto ko supportahan yung business siya eh. If ever kung may businessman siya. And then lately, nalaman ko, wala naman. Fuck that dude. So yun, basically yun, tinubuan niya. Instead of yung ECU, mabibili ko lang ng 12K. Alam mo kung magkano niya sa akin? 16K, bro. 16 fucking K, man. Pesos. And then, hindi lang yun. Yung ibang mga tinutubuan niya din. So, this guy is fucking crazy. Crazy manubo. Sabi ko, okay lang. Kung makakatulong man ako sa business niya, okay na. Kasi business guy nga rin ako, diba? Business dude.
Di lang yon. Ang matindi doon, akala ko, ito pa isa, ito yung pinakamatinding ginawa niya, men. Akala ko, fucking brand new yung bibigay niya sa akin, no? Kasi okay lang, kasi brand new naman eh. Shit like that eh. Eh, ng mga motor na to. So yun, akala ko brand new yung ibibigay niya. Yan muna natin sila kasi we're talking eh. So let them fucking pass, man. Ingay kasi. Tanya. So kaya muna natin sila mag-pass. So I thought, yun nga, so I thought brand new yung ibibigay niya sa akin. Kasi tapos diretso na kami dun sa kakilala niya sa isang motor shop din na kilala, and then yung mga nagchi-champion na. So dinala namin dun yung motor ko. Binahay ko from Cavite to fucking Antipolo and shit. No, and then nandun na kami, bro, parang something's fucking fishy. Nung nalaman ko nandun, kinuha niya sa bag yung fucking... Ay hindi, yung una pala sabi niya sa akin, wala na daw stock. So okay lang, sabi iba na lang yung same na price, shit like that. Okay lang, bro. Magkano lang naman yung inano mo, 4K, bro. I can fucking get that from one sale, bro. Tapos ayun, from one sale. Tapos ginawa niya, binigay niya sa akin luma. And then kung ano sinabi niya, limited na lang to, bro. I'm not fucking dumb, bro. Di ako tanga. Di ako tanga na fucking sasabihin mo sa akin na ano yan, na ganyan yan, and then may nakalak na, bro. I'm not fucking, I'm stupid. But I'm not that stupid to like believe you na fucking ano yan, na fucking limited edition yan or whatnot. You know? I'm not that fucking stupid, bro. I'm stupid, but I'm not that fucking stupid, you know? That makes sense. So yun, nagulat ako, bro. What the fuck? This guy is second hand, and then madumi na, mukhang nilinis niya lang ECU. Then yun na, tinawano na. Then ganun-ganyan. I can believe this guy, bro. After paying him, actually, na-reimburse niya naman like 3K, no? So 16K. Binalik niya sa akin 3K, but still, bro, you can get that ECU for fucking 6K, bro. Second hand or 8K. So pero ganun pa rin yung ginawa niya, no? Which is unacceptable. This guy is fucking greedy as fuck, bro. You know, and then yun, naramdaman ko na ganun siya, and then okay lang, sige, wala sa akin yun, tropa pa rin tayo. And then after a few magkakarera na, yun, nag-usap kami na ganun-ganyan. Sabi ko, okay naman to, mukhang okay lang sa akin yun, wala nang problema. And then after na magkakarera na sa Tarlac, sabi niya may sasakyan daw, ganun-ganyan. Puta, nalaman ko nandun na siya, tapos wala pala ako masasakyan. Umasa ako sa kanya na gano'n, ay magbabayad naman ako. Bro, wala siyang, kumbaga wala man lang sabi na ganito ganyan. Nagulat na lang ako nandun na siya, ay nandito na ako. Ganun, hanap ka na lang ng hanap ka na lang ng baka may masakyan ka pa, ganun ganyan. Sabi ko, bro, I can't believe this guy. This guy is fucking done, bro. Ayoko na makipag-usap dito sa tao na to. Sobrang fucking fraud. Sobrang mapanlokong tao, mapanlinlang. No? I don't want that kind of friend na ganun. You're not a friend, bro. You're a fucking stupid ass boy. This guy is stupid as nigga. So yun. Ano pa ba yun? So yun, simula noon, hindi na ako nakapag-usap sa kanya, and then hindi ko na siya kinausap noon time na yun, kasi kahit ano sabihin sa akin, ito bullshit eh.
Kabullshit na lang, no? So, wag na kayo, okay, ganun pa lang, wag kayong magtitiwala sa ganun tao. No, kahit binigyan mo ng, ako kasi binibigyan ko ng fucking chances yung mga tao. Like, first try, first chance, second chance. Pag third na, bro. Third chance na, tas ganun pa rin, bro. I don't wanna fucking waste my time with you. Not even my fucking breath, my fucking air. Pag-usap sa'yo, you're a fucking fraud as fuck. No? So, ayun. Good luck sa kanyang business kung ano man yung ginagawa niyang mga scam ng mga fucking people. No? I don't wanna fucking mention his name and shit like that, but that dude is fucking ridiculous, man. I can't believe that fucking dude, that kind of people exist, bro. Pinagbigyan ka na ng una, pangalawa, and then yung third pa, bro. This guy is, man, fuck this man. Oh my god, lahat na lang. Then marami pa, bro. I have a lot of fucking bad experience sa mga taong nakikilala ko dun sa industry ng racing industry, no. Ang dami nakikilala ng fucking terrible people na fucking will take advantage of you if they can, which is absolutely fucking unacceptable, you know. Which is, I can't believe people exist. People like that exist, bro. My god. So yeah, hindi ko na siyang inausap. And then second, and then meron pang isa, actually madami bullshit ng mga tao dun. Like they wanna see you be better, but not better than them, you know. Those are the kind of people that you don't wanna fucking spend your time with, no, mga ganun tao. Not even your hininga mo, no, sayangin mo yung laway mo kausap yung mga yun. Do not fucking trust those people, like no. So yun lang. Ano pa ba? Shit. Okay, so so yeah, actually isip muna ako ng topic. Balitaan ko kayo mamaya. Yo, what's good? So dito na tayo sa, ano ko nang tawag dito, Alabang West ata to, something like that. So yan, dito na tayo. Ang lamig, grabe, holy shit. Oh my god, ang lamig. God damn. So oh my god, ang lamig. Saan na ba tayo? Shit. Where we at? Oh my god, bro, that's a fucking dog. That's a fucking dog. Yeah, Alabang West na ta? Alabang West na ba ta? Basta mga ganun. Alabang West. And so about naman sa akin, sige, I'm gonna talk about little bit about sa akin. No, mga pala si Bes. No? Actually, nagawa ko na ng video to, but I have nothing to talk about. Pero, kaya, yun. Just gonna talk about myself. So Bes and Tubong Cavite. Oh my god, sipag niya natin. Tubong Cavite and yun, lumaki sa isang single
mother household. I would say hindi naman single mother, but like, may tatay ako, but like, parang wala naman, you know? Parang wala naman siya. No? Tatay, yung tipong may tatay ka naman, pero parang wala. So, yun, natuto ako dumiskarte myself. Bata pa ako.